May namataan pong kupula ng hindi bababa sa 30 Chinese maritime militia vessel sa Rosso Reef at nasa loob ng ating exclusive economic zone. At yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Matapos ang tila patintero ng rubber boats ng China at Pilipinas sa Sabina Shoal at pangaharas ng China Coast Guard sa medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, namataan ngayon ang kumpulan ng di bababa sa 32 Chinese maritime militia vessel sa Rosul o Iroquois Reef. Base sa satellite imaging sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, ang Philippine Coast Guard may mga litrato ng naturang swarming. Ni-radio challenge pa ng kanilang barkong BRP Dato Pagbuaya ang mga militia vessel pero wala raw sumagot. Hindi rin daw nangingisda ang mga nadatnang militia vessel. Minomonitor ito ngayon ng Philippine Navy at Coast Guard. Nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Rosul Reef. Bahura ito sa timog na bahagi ng Recto o Reed Bank kung saan nakita ang umano'y mga tinambak na patay na coral. Habang patuloy ang hidwaan ng Pilipinas at China, patuloy naman ang dredging o pagpapalawak ng Vietnam sa kanilang mga okupadong isla sa South China Sea. Ang Bark Canada Reef, halos dumoble raw ang lapad sa 412 acres mula sa dating 238 acres. Kita rin ang expansion at construction sa Discovery Great Reef, Namiet Island at Pearson Reef. Sa kabuuan, aabot daw sa 692 acres o 280 hectares ang na-reclaim ng Vietnam sa loob ng 6 na buwan. Ang mga bahurang ito, bagamat labas sa ating EEZ, ay inaangkin din ng Pilipinas dahil bahagi ito ng Kalayaan Island Group. Ayon sa mga maritime law expert, dati nang ipinonotesta ng Pilipinas ang island building ng Vietnam sa mga bahura sa Kalayaan Island Group. Kahit ang banta ng Vietnam sa Pilipinas ay di raw singlaki ng China. Hindi ginagawa ng Vietnam yung ginagawa ng China sa atin at nakakapag-usap tayo ng maayos. So, it's a concern of course, no? Dahil may impact din yon. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, nagre-reclaim lang ang Vietnam sa maritime features na hawak na nila bago pa ang 2002 Declaration of Conduct. Hindi raw sila nanggigipit sa mga Pilipinong mangingisda at nagpapadala ng mga barko para paligiran ang mga outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ayon kay Ray Powell, posibleng sinasamantala ng Vietnam ang nangyayaring pagtutok ng China sa Pilipinas. In their logic, that was not in violation of the declaration because they were just improving the places that they already were. Whereas they don't recognize the BRP Sierra Madre as being a legitimate, occupation. Samantala, tinawag ni National Security Advisor Eduardo Año na kalokohan, walang katuturan at hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na kailangan mag-abiso ang Pilipinas tuwing may resupply mission tayo sa Ayungin Shoal na nasa loob ng EEZ ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.